Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito pa rin tayo ngayon sa masail tata'allaqu biqasri salah. Nandito pa rin tayo sa mga bagay na dapat natin malaman, mga batas, Islamiko na may kaugnayan sa pagpapaiksi ng salah. Sabi ko nga, ang kasru salati, pagpapaiksi ng salah, ay pinahihintulutan lang ito sa traveler at hindi pwede ito sa residente. Natalakay natin noong nakaraan na kapag sila ang imam sa lugar na pinuntahan mo at ang imam ay residente, kukumpleto ka ng sala. Hindi ka pwede magpaiksi ng sala. Then after na makumpleto mo yung sala, saka mo isunod yung asar. Kung alam mo, nagsala sila ng duhur, kumpleto ka ng duhur, mag-ikama ka after ng sala kasama mo yung imam nila, then isunod mo agad ang asar na dalawang raka'ah. وعن موسى بن سلمة أنه قال كنا مع ابن عباس رضي الله عنهما بمكة. Naisalisi ni Musa bin Salama radhiyallahu anhu qala, sabi niya, kunna ma'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bimakkah. Kasama namin si Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kalugdan na sila ng Allah ng kanyang ama sa Makkah. Faqultu inna idha kunna ma'akum sallayna arba'an. Kapag kasama namin kayo, ay magsasala kami ng 4 na raka'ah. Wa idha raja'na ila rihalina, kapag kami babalik na sa lugar namin, sallayna raka'atain. Magsasala kami ng 2 raka'ah. Faqala tilka sunnatu Abil Qasim, at kaning sinabi na ito yung kaparaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kapag ang imam ay taga Ahlu Makkah o ang imam ay taga lugar, doon sa pinagsalaan mo sa masjid, kukumpleto ka ng sala. Pero pag nasa paglalakbay na at walang imam, kundi kayo ang imam na traveler, dito kayo magsasala lang ng 2 raka'ah bilang kasro ng sala, pagpapaiksi ng sala. Papasok tayo sa man nasiya salata safarin fadakaraha fil hadar. Halimbawa, nakalimutan mo yung sala bago ka maglakbay at naalala mo ito na nasa paglalakbay ka na. Yung sala ba na naiwanan mo nung time na hindi ka pa naglalakbay, pa-exceed mo na rin ba? O kukumpletuhin mo pa rin? Halimbawa, hindi ka nakapagsala ng duhur, then nakapaglakbay ka, nakalimutan mo, nagbiyahe ka na, naalala mo ito, na hindi mo pala nasalahan yung duhur, kinabukasan, pag-alis mo, sabi mo, hindi pala ako nakapagsala ng duhur, papalitan ko ng duhur. Ano ang dami ng duhur na to pag naalala mo siya sa paglalakbay, pero nakalimutan mo siya nung time na hindi ka pa traveler? Ang pagpapalit ng sala na naiwanan mo sa time na hindi ka traveler, ganun pa rin ang pagpapalit mo. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, man nasiya an salatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha fala kafarata illa dhalik. Ang sino man nakalimutan yung sala, o natulugan niya ang sala, ay kailangan niya palitan agad. Falyusalliha. Ibig sabihin, kung nakalimutan mo yung duhur na 4 na raka'ah at naalala mo sa travel, kailangan mong palitan yung 4 na raka'ah. Kahit nasa travel ka. Kasi bakit? Naiwanan mo yung duhur sa time na ikaw ay hindi pa nakapag-travel. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, amal muqim idha dhakaraha fi safar, fadhalika bil ijma' yusalli arba'an. Sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, na kapag ikaw ay residente, pagkatapos meron kang naiwanan na sala ngayon bago maglakbay, at naalala mo ito sa paglalakbay, fadhalika bil ijma' yusalli arba'an. Nagkasundo ang mga ulama na kailangan mong palitan ang sala na yun na nakalimutan mo nung hindi ka pa naglakbay ng 4 na raka'ah din po. Wa man dhakara salata hadarin fi safarin fa innahu yusalli arba'an. Kapag naalala mo ang naiwanan mo na sala bago ka maglakbay sa travel, ay 4 na raka'ah pa rin. Dahil yun yung hadith na nabanggit natin kanina. ولأن هذه الصلاة وجبت عليه تامة فوجب عليه قضاؤها تامة. Dahil nung ipinag-utos sa yung sala na yun, na iwanan mo kumpleto, kaya papalitan mo ito ng kumpleto rin po. Hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng yung sala na yan na nakalimutan mo, hindi mo pwedeng gawing kasran. Pero kung halimbawa naman, may nakalimutan ka naman ng sala before naalala mo nung ikaw ay nagta-travel.
na hindi ka nakapagsala ng duhur, which is sa time na yan, ang duhur sa'yo pwede na lang gawing 2 raka'ah. Naalala mo ito pagbalik mo na sa lugar mo. Naalala mo na hindi ka pala nakapagsala ng duhur nung time na travel ka, which is pinahintulutan sa'yo yung 4 na raka'ah na gawin na lang 2 raka'ah. Naalala mo ito pagbalik mo, paano mo ito sasalahan? Sasalahan mo pa rin ito ng kasran. Dahil naiwanan mo ito nung time na ikaw ay nasa travel. Kaya pagdating mo sa lugar mo, sasalahan mo yung duhur ng 2 raka'ah na lang kasi naipag-utos ito sa'yo at nakalimut nung 2 raka'ah at doon mo siya nakalimutan. فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ قَصْرِ الصَّلَاةِ وَالْجَمْعِ. Ngayon ang tanong, pag ba sinabi natin na traveler, kailangan ba talaga magkasama yung qasran wa jam'an? Kailangan ba talaga hindi maghiwala yung paiksin mo yung sala plus pagsamahin mo yung duhur at asar? Pagsamahin mo yung maghrib at isya? At nakahiwala yung fajr? Kailangan ba talaga pag traveler ako, kailangan magkasama ang duhur at asar? Hindi lang po paiksin yung sala, kailangan magkasama pa yung duhur at asar at magkasama pa yung maghrib at isya. فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ قَصْرِ الصَّلَاةِ وَالْجَمْعِ خِلَافًا لِمَا يَظُنُّهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Kailangan malaman ng isang Muslim na hindi ibig sabihin na kapag pinahintulutan na paiksin ng sala, kailangan may jam'an din na mangyayari. Kailangan, pag napaiksin mo yung duhur, kailangan kasunod niya agad din ang asar. Hindi po kailangan. Pwedeng may isagawa mo yung duhur o yung asar ng 2 raka'ah lang, tapos, hindi mo na pwedeng sundan pa ng ibang sala. Hindi pwedeng may jam'an. Ito yung problema, ang karamihan sa mga tao, ang akala nila, pag pinahintulutan sa kanya ang kasran, pinahintulutan, kailangan din kasabay niya ang jam'an. فَيَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ دُونَ الْجَمْعِ. Pwedeng paiksi ng sala, pwedeng gawin na ng 2 raka'ah ang duhur, pero kahit wala din siyang kasama, hindi na obligado makasama pa niya yung asar. Kama أنه يجوز الجمع في الحضر للعذر كالمطر والمرض والخوف ونحو ذلك. So, ganun din, pinahintulutan din ang pagsasama ng 2 sala sa residente. Hindi lang ito sa traveler pwedeng pagsamahin ng duhur at asar. Pati ang residente, pwede niya rin pagsamahin ng duhur at asar. Na hindi lang dahil sa nag-travel. Pwede niyang pagsamahin ng duhur at asar sa pamagitan, halimbawa, meron siyang karamdaman. Nahihirapan siya magsala sa oras niya. Malakas yung ulan. Natatakot siya. Baka may nag-aabang sa kanya na kalaban sa labas. O ano bang mapanganib sa buhay niya. So, pwede niyang pagsamahin ng duhur at asar. Alam mo, mabigat yung karamdaman mo. Hindi mo kayang magsala sa masjid. Hirap kang tumayo, hirap kang magwudu. Pwede mong pagsabayin ang duhur at asar. O pwede nila pagpaliban. Saka ka magsala ng duhur pagdating pa ng asar. Ganun din po malakas ang ulan. Tapos, pag salam ninyo, tsaka lumakas yung ulan, pwede isunod agad ang asar. Pwedeng i-jama ang 2 sala kahit residente, kahit hindi siya traveler. Basta malakas yung ulan, kung natatakot siya sa isang bagay sa labas, kung nakatakot na may panganib, o kaya ay may karamdaman po. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.